Hilux upgrade. Ipapa-suspension lift ko na yung Hilux. Punta lang tayo sa shop. Nag-research muna ako kung saan ba okay magpagawa or install. Dito sa Next Gen Garage yung napili ko. Last look sa all stock. Matagal ko din pinag-isipan kung ano yung magandang combination ng wheelset and suspension. Hindi na rin ako nakakatulong ng maayos, kakatingin ng setup ng iba. Eto na yung final pick ko, JDM setup. Japan. Yung wheels, Race Gram Lights 57DRX. Sa tires naman, Toyo Open Country RT. Sinukat muna namin yung stock height ng front. Nasa almost 35 inches. Kailangan mag-BMC or body mount chop para sure na walang sayad sa full turn. May konting tabas din dito sa front bumper. Kinonsider ko rin tong BF Goodrich KO3. Pero mas gusto ko talaga yung looks ng Toyo RT. Hindi ko napapakita yung process ng BMC kasi iba-iba yung way ng mga shop. Ang masasabi ko lang, malinis yung BMC nila dito. Wheel alignment and camber correction na yung ginagawa dito. Nag-test drive muna para lang ma-check kung okay na ba lahat. Bali, nag-tuning pa lang kami ng suspension after ilang days. Tapos, chinek ulit kung okay pa yung alignment and camber. Yung maganda dito sa Next Gen Garage, may free wheel alignment and camber every 3 months for 1 year. Lalo na sa mga naka-lift, mas maganda kung alaga sa tire rotation and alignment. Check natin yung final outcome. Hanap lang ako ng magandang spot na maluwag. Eto na yung final look. Check natin ng close-up. Sa wheels, Race Gram Lights 57DRX 17 by 8.5 negative 10 offset. Yung tires naman, Toyo RT 28570 R17. Mas pinili ko na mag size 17 kasi mas mura siya ng konti compare sa size 18. At mas concave din yung looks niya compare sa size 18. Baka lang may magtanong kung orig ba to or copy. Original na tong pinalagay ko para lang sure sa quality. Tiwala din ako sa brand na to na matibay. Tinanong ko din kung paano ba malalaman na original. Metal yung kasama na valve stem. Pinalitan ko lang muna ng ordinary cap kasi maraming kawatan dito sa location ko. Race lug nuts na rin yung pinalagay ko para uniform sa wheels. Original black chrome center cap na rin to. Hindi ko lang alam kung ano yung pinagkaiba niya sa copy, pero fit talaga siya. Wala siyang alog. Ito yung nagustuhan ko pa sa Toyo RT, 6-ply rating. Fit siya para sa daily use ko kasi hindi naman ako nag-offroad. More on highway lang talaga. Pero dapat, maporma. Nung una, parang hindi ko feel yung chunky na sidewall. Pero nung nakafit na, maporma na siyang tignan. Sa suspension, Jaos Battle Z 14-way adjustable damping. Ito yung napili ko kasi marami akong nabasa na feedback at natanungan na maganda siya para sa 4x2 at made in Japan. Hindi ko na mapapakita yung BMC kasi pinabalik ko pa rin yung mudguard. Maganda yung tabas nila, mukha pa rin stock. Sa likod, ito yung Jaos shock absorber. May kasama na rin na lift spring, hindi lang siya ada lift. Check lang natin yung fitment ng negative 10 offset. Nakalabas yung tires ng around 1 inch. Sa likod, ganun din, nasa around 1 inch. Sukatan ko lang kung ano na ba yung height sa fender. Bali, rough measurement lang to. Sa front, nasa around 96.3 centimeters. Sa likod naman, nasa around 99.5 centimeters. Kung gagamitan natin ng Mr. Bean method, ganito yung sukat sa front. Sa likod naman, mas mataas siya ng konti. Sobrang nagustuhan ko yung looks niya ngayon, lalo na yung stance. Hindi na siya yung nakayuko or sub-sub sa front. Palike na lang and subscribe. Paalam.